Mabuhay ang Pilipinas! Tumindig tayong lahat at huwag kayong paapi sa mga mananakop. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay! Tunay bang malaya ang sambayanang Pilipino? Naintindihan ba ng isang ordinaryong mamamayan ang idea ng pagiging malaya? Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging malaya? Bakit tayo kailangang maging malaya? Ayon kay Loriza Cordova na isang estudyante, hindi niya gaanong nararamdaman na tunay siyang malaya dahil sa maraming limitasyon at mga bawal gawin na ipinapatupad ng mga otoridad para maprotektahan tayo mula sa mga masasamang loob. Dahil na rin sa mga naitatalang krimen na nangyayari sa ating paligid katulad ng pamamaril at pagnanakaw, naramdaman niya na hindi siya gaanong malaya na gawin ang kanyang ninanais. Dahil para sa kanya, ang tunay na kalayaan ay tipong maaari niyang gawin anuman ang kanyang nanaisin. Ngunit sa totoong buhay ay hindi natin ito magagawa. For me po, no po. Kasi madami po tayong mga bawal na gawin. So madami pong mga masasamang tao na nakapaligid sa atin. Kaya parang hindi po tayo malaya na gawin yung gusto natin. Kasi meron po tayong takot sa damdamin natin. Ganun po. Kasi alam po natin may mga masasamang tao na nakapaligid sa atin. Matapang naman ang naging tugon ng isang tindera na si Letlet na nagtitinda sa tabi ng estasyon ng LRT1 nang matanong kung tunay bang malaya ang bansang Pilipinas. Para sa kanya, hindi ganap na malaya ang Pilipinas dahil sa issue sa West Philippine Sea kung saan palagi na lang binobombahan ng water cannon ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas. Madalas magpalitan ng mga radio challenges ang magkabilang panig at paggamit ng mga tinatawag na gray tactics kung saan gumagamit ng mga non-military na taktika ang China para mabalda ang misyon ng ating mga tropa sa West Philippine Sea habang hindi mangangahulugan bilang isang act of war. Para kay Letlet, para matapos na ang gusot sa West Philippine Sea, kailangan na raw tumindig ng Pilipinas mula sa mga pambubuli ng China. At dapat na raw lakas laban sa lakas ang tugon ng Pilipinas dahil sobra na raw ang ginagawa ng mga barko ng China sa mga tropa ng Pilipinas. Ang masasabi ko dyan, dapat labanan natin ang China. Na hindi tayo, karapatan natin na ipaglaban yung lugar, yung bansa natin. Kasi sakop natin yun eh. Diba? Hindi pwedeng ilang presidente na hindi lumalaban dun eh. Ngayon naman dapat labanan na natin. Diba? Dapat kung binobomba, bombahin din natin. Diba? Hindi, natin, barko natin. Petik-petik lang yung barko natin. Kaya naman laban natin sa China, ang laki-laki ng barko ng China. Kaya pag binobomba tayo, para lang tayong sisiyo. Kaya naman gagawa natin. Hindi tayo, pag binabayaan natin, binubuli tayo eh. Lagi tayong bubuli ng China eh. Sobra na eh. Alipin na nga tayo ng sarili natin bansa eh. Marami ng China dito. Sinigundahan naman ng estudyante na si Loriza Cordova na dapat protektahan ng Pilipinas ang kanyang teritoryo at ilaban kung anuman ang sa atin dahil nakasalalay rito ang kabuhayan ng mga mamamayan at dangal ng bansa dahil kada isang pulgada ng ating teritoryo na posibleng maangkin ng iba ay isang malaking kahihiyan hindi lamang sa mga mamamayan kundi sa saligang batas. Siyempre dapat po nating ilaban yung sariling bayan natin kasi po siyempre atin po to, dito tayo pinalaki. Hindi po natin pwedeng ipabigay na lang po to yung bayan natin sa mga Chinese po. Dapat po ipaglaban po natin yung para sa atin. Iba't ibang lahi na ang gusto tayong sakupin. Ilang daang taon na ang nakaraan. Mula sa mga Kastila na tumagal ng 333 taon mula 1565 hanggang 1898. Mula sa mga Amerikano na tumagal ng 48 taon mula 1898 hanggang 1946 at mga Hapones na sumakop sa atin sa loob ng 3 taon mula 1942 hanggang 1945. Ipinagbubuni ang araw ng kasarinlan ng Pilipinas sa Hunyo 12 kada taon. Pero kahit ang petsang pinili para maging araw ng kasarinlan ay masasabi din natin na kakaiba rin. Bakit kaya sa 365 na araw kung saan pwede tayo pumili ng petsa ng araw ng kasarinlan ay sa Hunyo 12 pa? Ito ang kasaysayan. Ginugunita natin ang sakripisyo at nagawa ng ating mga bayani na nakipaglaban para sa kalayaan mula sa Espanya. Sa loob ng mahigit 300 taon, ang Pilipinas ay naging isang kolonya ng Espanya at ang bansa ay ipinangalan kay Haring Philip II ng Espanya.
Ngunit pagdating ng ika-19 na siglo, nagsimula na mag-alab sa puso ng mga Pilipino ang pagmamahal sa bayan dahil sa dami ng mga inhustisya na nasaksihan nila sa kamay ng mga Espanyol at mga praile. Lumakas ang paghimagsik na ito sa tulong ni Jose Rizal, isang autor at doktor na sumulat ng 2 nobela na El Filibusterismo at No Limitang Here, na pawang nagpapakita ng mga pang-aabuso ng mga Espanyol at mga praile sa pamamagitan ng satirikong panunulat. Ang mga aklat na ito ay nagdulot ng nasyonalismo sa puso ng mga Pilipino at umabot pa sa puntong ipinagbawal pa ng mga Espanyol ang pagpasok ng mga kopya ng kanyang mga nobela sa Pilipinas. Pero hindi sila nagtagumpay. Ngunit nakakalimutan natin na hindi gusto maghimagsik ni Rizal laban sa mga Espanyol. Gusto lamang niya ng reforma sa pamumuno nito at itrato ng mabuti ang kanyang mga kababayan. Dahil marami na siyang nakitang pang-aabuso sa kamay ng mga Espanyol at mga praile na halos kaparehas lamang ng kapangyarihan ng mga namumuno. Noong 1892, itinatag ni Jose Rizal ang isang kilusan na tinawag na La Liga Filipina, na nananawagan ng reforma sa halip na revolusyon. Dahil dito ay inaresto si Rizal ng mga Kastila at ipinatapon sa dapitan sa Mindanao. Sa kabilang dako naman, isang organisasyon naman ang binuo ni Andres Bonifacio na tinawag na Katipunan. Nagsimula ang revolusyon noong Agosto 1896, habang si Jose Rizal naman ay pinatay naman noong Disyembre 30, 1896. Ngunit ang pagpatay kay Rizal ang mas lalong nagpaalab sa gusto ng mga Pilipino na maghimagsik at mas determinadong palayasin na ang mga Espanyol sa kanilang pamumuno. Ngunit biglang dumating sa eksena ang mga Amerikano para talunin ang mga Espanyol at kalaunay natalo ang armada ng Espanya sa mga Amerikano sa laban sa Looc ng Maynila noong Abril 30, 1898. Kaya pansamantalang napalibutan ng mga revolusyonaryong Pilipino ang Maynila at ang kanilang pinuno na si Emilio Aguinaldo ay idineklara na ang Pilipinas ay malaya na noong Hunyo 12, 1898. Iyan ang unang pagkakataon na naging malaya ang bansang Pilipinas mula sa kuko ng mga Espanyol. Ibig sabihin, ang unang araw ng kasarinlan ng Pilipinas noon ay idineklara sa Hunyo 12. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nadakip ng mga Amerikano si Emilio Aguinaldo noong 1902. At doon na nagsimula ang pamamayagpag ng mga Amerikano sa Pilipinas na kalaunay hindi matatapos hanggang 1946. Cancelled ang Hunyo 12 na araw ng kasarinlan dahil sinakop tayo ng mga Amerikano. Sa pamumuno ng mga Amerikano, ginawang teritoryo ng Estados Unidos ang Pilipinas mula 1898 hanggang 1946. Habang nangyayari ito, ang literacy rate ng mga Pilipino ay tumaas dahil maraming mga gurong Amerikano ang ipinadala sa Pilipinas. Ngunit sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig noong Disyembre 10, 1941, nahulog sa kamay ng mga Hapones ang Pilipinas at sinakop nila ang Maynila. Noong Oktubre 1944, bumalik sa Pilipinas ang mga tropang Amerikano at muling nabawi ang Maynila mula sa mga Hapones. Naging tunay na malaya na ang Pilipinas noong Hulyo 4, 1946. Or more accurately, ibinigay na ng Estados Unidos ang kalayaan para sa Pilipinas. At si Manuel Rojas ang naging unang pangulo ng bagong malayang bansa. Ibig sabihin, ang ikalawang araw ng kasarinlan ng Pilipinas noon ay pinagdiwang sa Hulyo 4 kada taon. Simula noong 1946 na kaparehas ng petsa ng araw ng kasarinlan ng Estados Unidos. Nagtuloy-tuloy ang pagdiriwang ng araw ng kasarinlan sa Hulyo 4 kada taon hanggang Hulyo 4 noong 1962. Tumagal lamang ng 16 na taon ang pagdiriwang sa araw ng kasarinlan sa petsang Hulyo 4. Nang napag-isip-isip ng presidente ng Pilipinas ng mga panahong iyon na si Diosdado Macapagal na parang ang kalayaan ng Pilipinas na ipinagdiriwang sa Hulyo 4 ay hindi talaga tunay na kalayaan dahil ibinigay lamang ito sa Pilipinas ng Estados Unidos. Ang tunay na kalayaan para kay Diosdado Macapagal ay ang tipong ipinaglalaban ang kalayaan para sa bansa, na kinailangang isakripisyo pa ang buhay para lang matamasa ang kalayaang tinatamasa ng nakararami. Na ipapakita natin sa buong mundo na kaya ng mamuno ng mga Pilipino sa sarili nilang lupa at hindi nila kailangan ang tulong ng mga banyaga para makaahon mula sa pagkalugmok pagkatapos ng ilang daang taong pananakop ng mga dayuhan. Okay, nakuha natin ang tunay na kalayaan. Ano ang magiging kapalaran ng Pilipinas pagkatapos nito? Ang bagong kalaban ng Pilipinas ay hindi man lang nagdadala ng baril o bomba o sundalo man lang.
Hindi rin ito masisira ng mga pinakamalalakas na sandata na nasa arsenal ng militar ng Pilipinas. Hindi ito nakikita pero nararamdaman ito ng nakararami. Alam ito ng lahat pero hindi ito nahahawakan. Marami nang nabiktima ang kalabang ito. Mga bata, lalaki, babae, mga matatanda at mga pumalpak sa buhay. Ang kalabang ito ay tinatawag na kahirapan. Ang ating inang bayan ay gusto nang makalaya mula sa kuko ng kahirapan. Inabot na tayo ng taong 2024, pero ang bansang Pilipinas ay hindi pa rin malaya mula sa kahirapan. Bagkus ay pinaglalaroan pa ang Pilipinas mula sa kamay ng kahirapan. Ang tanging magagawa ng sambayanang Pilipino para mamuhay tayo sa kahirapan, or at least makatulong tayo sa mga mas naghirap nating mga kababayan, ay maging mabait at maging matulungin sa kapwa. Kapag may taong nagugutom, bigyan mo ng pagkain. Kapag nangangailangan ng tulong ang mahal mo sa buhay, tulungan mo siya hanggang sa abot ng iyong makakaya. Magbayad ng tamang buwis ang mga korporasyon para makatulong sila sa bayan. At least naging mas magaan at malaya ang buhay natin sa mundong ibabaw. Dahil malaya tayong gumawa ng mabuti. Yan ang aking Independence Day Special Report. Mula rito sa Makati News Center para sa Bombo Network News, ako si Bombo Fitz Doron. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!